Magandang umaga po. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang Orasio Imperata laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin, San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin, San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. maligayang pagdating po sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong gabi ng Misa Tigalio. Ang banal na misa po ay pamumunuan ng ating kura paroko, si Father Jojo Moniz. Sumabay po tayo sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagbaba ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sasalamatan ka namin dahil sa dakilang mong kalwalhati. Panginoong Diyos, Hari na langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Ugtong nana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, bawat kasalanan. Indong aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Jesucristo, Son ng Espiritu Santo, ng Diyos Ama. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Berhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay.
Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao na di nanunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana. At po tayo, namumuno ng Israel, nagbibigay utos sa amin, halina't kami sa gipit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayin ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng propeta sa pamamagitan, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Paglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel.
ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinanganalang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ikatlong araw na po tayo ng ating Misa de Gallo. Kaya pa ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po ba ang inyong mga pinangangambahan sa buhay? Yung mga hindi nagpapatulog sa inyo sa gabi dahil sa kaiisip ninyo dito. Yung ilan siguro sa atin kung paano namin masunod yung pinapagawa ni Father kasi pagod na talaga kami. Mga ganyan. Puyat na yung iba sa atin. Yung iba naman siguro, ang pinangangambahan nila kung magkakasya pa kaya itong barong ko pagdating ng Pasko kasi magsiserve pa ako. Marami tayong pinapangambahan sa buhay. Alam ko yung mga kapatid natin sa Visayas at sa Mindanao, matindi yung pangamba nila ngayon kasi wala silang mga tahanang matutulugan at magpapasko pa. Nung isang araw tayo din nangangamba kasi pinaligpit ko yung mga upuan sa labas kasi baka dumaan yung bagyo at saka pinatali ng husto itong ating mga kawayan dahil baka matumba. Pero hindi naman tuloy na lumakas yung ulan at hangin dito sa atin. Marami tayong mga pinangangambahan sa buhay. At narinig natin ngayong umaga ang kwento ng kapanganakan ni Jesus. Pero kasama dito sa kwento ng kapanganakan ni Jesus ay yung pagpapahayag ng anghel kay San Jose. The Annunciation to Saint Joseph. At yung kwento ni San Jose ay kwento ng isang tao na puno ng pangamba. Si Jose, pakiramdam niya, siya na yung nabiyayaang lalaki sa buong bayan dahil siya'y makakaasawa ng isang napakaganda at napakabuting babae na si Maria. Subalit, narinig niya yung katotohanan na si Maria ay nagdadalang tao at hindi siya ang ama. Nagulumihanan siya at nanggamba siya at hindi niya naintindihan kung ano ang susunod na mangyayari. Kahit pa man nagulumihanan si San Jose, sinunod niya pa rin ang iniutos ng Diyos sa pamamagitan ng anghel. At itong sitwasyon ni San Jose, ito din ang sitwasyon at nangungusap sa atin. Maraming pangamba na bit-bit ang ating pag-iral sa mundong ibabaw. Takot tayong magkasakit. Ayaw nating magpa-check up kasi malalaman natin yung sakit natin. Hindi kaya patuloy pa rin na tayong natatakot sa banta ng COVID. Tatakot tayo kung ano mangyari sa ating pamilya. Natatakot tayo kung anong mangyari sa mga nakakatanda nating mga magulang. Kung masusunod ba, matutuloy ba yung ating mga plano. Marami tayong mga takot sa buhay. Kahit nga yung Kapaskuhan, may dalang takot at mga pangamba. Ano ba ang ihahanda kong regalo? Masisiyahan kaya yung aking bibigyan ng regalo? Patuloy kaya akong maisasama doon sa SMT. Samahan ng mga malalamig ang Pasko. Talagang memorize ni Jason. Sa ating binasang Ebanghelyo, sa gitna ng pangamba ni San Jose, pumasok ang Diyos. God intervened and sent an angel to relieve him of his anxiety.
Joseph, son of David, do not be afraid. Sinabi ng anghel sa kanya. At nakinig at naniwala si San Jose kahit paman hindi niya lubusang maarok yung sinasabi ng anghel. Pero alam niyo ba, merong pang isang tao na lubos na nangangamba mula sa ating unang pagbasa, si King Ahaz. Sa ating unang pagbasa, there is this plan, impending invasion of his kingdom of Judah by an alliance between King Pekah of Israel and King Rezin of Aram. Ito yung panahon ng divided kingdom at nagtutunggalian yung mga kaharian. At alam natin, si King Ahaz, hindi siya mabuting hari. Pero pinadala pa rin ng Diyos ang si Propeta Esias upang ipahayag sa kanya na kumalma ka. No? Ang Diyos ang tutulong sa iyo. God did not abandon King Ahaz at his time of need. He sent the prophet Isaiah with a message to ask for a sign from the Lord, so he will have his peace. Both Joseph and Ahaz thought of ways to solve their problem. Si King Ahaz gusto niyang makipag-alyansa sa hari ng Assyria para talunin yung mga sasakop sa kanyang kaharian. Samantalang si Jose gusto niyang tahimik na hiwalayan si Maria. Alam nyo, kasi pag nagdadalang tao ka sa kultura ng mga Hudyo sa panahon ng Panginoong Hesus at nalamang wala kang asawa, no, maari kang batuhin hanggang mamatay. Kaya nais ni Jose na tahimik na hiwalayan si Maria. Pero hindi ito ang nangyari dahil mas nasunod ang nais ng Diyos para sa kanilang dalawa. At ang nais ng Diyos ay masumpungan nila ang anak ng Diyos. God has a different solution in mind. He sent His Son into the world. He is the light that dispels the darkness of sin and its effect, fear and anxiety in our hearts. At ito yung pakahulugan at regalo ng Pasko para sa ating lahat. To remind us that in God alone is our hope and that Jesus Christ is our salvation. Totoo, hindi pa rin mawawala yung mga pangamba natin. Marami tayong haharaping pangamba. Pero panghawakan natin na si Jesus na isinilang ay ang ating pag-asa at ilaw sa madilim na mundo. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, O Diyos, lalong-lalo na para sa mga ama ng bawat tahanan. Tularan nawa nila ang halimbawa ni San Jose na siyang sumalamin sa pag-ibig mo, Diyos Ama, dito sa mundo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, tulad ni San Jose, masalamin nawa sa kanilang pagpapastol ang pag-ibig Diyos Ama na patuloy na nangangalaga at lumilingap ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng aming bayan, bigyang pansin nawa nila ang mga pangangailangan ng bawat tao na kanilang pinaglilingkuran, panatilihing kaming ligtas at mataguyod ang aming pag-unlad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, ang aming mga ama, tulad ni San Jose,
Huwag nawa silang magsawang manalangin sa Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan at pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pagtatapos ng pandemya, maging responsable nawa kaming mamamayan sa pamamagitan ng aming maingat na pagsunod sa minimum protocols na siyang mabisang daan upang matigil na ang pagkalat ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa naming kapatid sa pananampalataya, makasapit nawa sila sa buhay na inananda mo. Ama, para sa amin, kung saan wala ng luha, sakit, pagkabahala at pagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang naming Diyos, minarapat mo si San Jose bilang maging tagapag-alaga ng aming manliligtas. Sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin, tunghayan mo kaming nagsusumamo sa iyo. Bigyan mo kami ng sapat na lakas upang patuloy kaming mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Panalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lungka, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat kay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, paging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, na onesto naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlain may pag-asang sila ay muling mabubuhay, kaya hindi na lahat na mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloying sing kaliwanagan, kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay San mga apostol at ng lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kabahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapapalad tayong inaanayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na.
Padalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nais po nating pasalamatan ang ating mga sponsors ngayong umaga, ang mga kapatid natin mula sa Zone 3. Palakpakan po natin sila. Bukas po ang ating sponsor, pang-apat na araw ng ating simbang gabi, ang ating mga kapatid mula sa Zone 4. Linggo po bukas, mayroon po tayong 10:30 a.m. Mass at 4 p.m. Mass. Wala po tayong 6 a.m. at 6 p.m. Masses. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, humay tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.